Magandang araw, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa moral development theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pira-pirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayon ay tungkol muli sa moral development theory ni Mr. Lawrence Kohlberg. Partikular na sa level 2 conventional level at sa stage 4. Kamakailan lang ay naibahagi ko na ang dalawang stage na under ng pre-conventional level. Gayon din ang unang stage sa conventional level. Pero bilang balik-aral, ibabahagi kong muli ang mahalagang detalye. Ang unang level sa moral development theory ay tinatawag na pre-conventional level. Under nito ay may dalawang stage. Stage 1, obedience and punishment, at stage 2, self-interest. Sa stage 1, ang mga individual na under ng obedience and punishment ay gumagawa ng moral judgment based sa punishment. Ibig sabihin, hindi nila gagawin ang isang bagay dahil sa punishment na maaaring maging kapalit nito. Sa stage 2 naman, gumagawa ang isang individual ng action or moral judgment based sa reward na makukuha niya. Ibig sabihin, kapag may nakuha siyang reward para sa kanya, tama yung decision niya. At kapag wala siyang nakuha pabalik sa kanya, ibig sabihin, mali ang naging decision niya. After level 1, dadako na tayo sa level 2, conventional. At natalakay na natin kamakailan ang stage 3 na under dito. Ito ay tinatawag na interpersonal accord and conformity. Sa stage 3, malaki yung factor ng peer pressure. Kasi kung ano yung sinasabi ng mga taong nasa paligid, ano yung sinasabi ng mga kaibigan, ayun yung gagawin kahit na hindi tama o hindi yon angkop na gawin. Ang goal kasi ng mga individual na under ng stage 3 ay mabuo yung good image nila. Kumbaga lahat gagawin nila para lang masabi na, uy, mabait siya, uy, magalang siya. May mga times din na kahit na mali yung isang desisyon, basta ginagawa ng karamihan, ayun na rin yung gagawin ng individual na under ng stage 3 para nga masabi na tama siya, na mabait siya. Ngayon, dadako na tayo sa stage 4. Ito ang ikalawang stage na under ng conventional level. Eventually, as the child becomes a youth and the social world expands even more, he or she acquires even larger numbers of peers and friends. Habang tumatanda tayo, lumalawak rin yung mga taong nakasasalumuhan natin. Lumalawak rin yung mundo na mayroon tayo. He or she is therefore more likely to encounter disagreements about ethical issues and beliefs. Resolving the complexities lead to stage 4, the ethics of law and order, in which the young person increasingly frames moral beliefs in terms of what the majority of society believes. Now, an action is morally good if it is legal or at least customarily approved by most people, including people whom the youth does not know personally. This attitude leads to an even more stable set of principles than in the previous stage, though it is still not immune from ethical mistakes. Ang mga individual na under na ng stage 4, sumusunod na sila sa mga batas na ginagawa o makikita nila sa mga adolescents at adulthood. A community or society may agree, for example, that people of a certain race should be treated with deliberate disrespect, or that a factory owner is entitled to dump wastewater into a commonly shared lake or river. To develop ethical principles that reliably avoid mistakes like this require further stages of moral development. Ang link na ito ang aking source sa mga written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Moral Development Theory, Conventional Level, Conformity to Peers and Society. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!